Ngayon, pag-uusapan po natin itong ilang issue sa Department of Education. Merong news dito that the Vice President Sara napakataas ng kanyang accomplishment sa Department of Education. Sa lahat ng survey, number one si Vice President Sara Duterte, Secretary Sara Duterte. Number one, inayos niya yung load work. Alam mo yung mga teacher, ang parents ko naging teacher din retired principal. Yung mama ko. Ang trabaho ng teacher ay number one, sila yung nag-conduct ng eleksyon. Minsan, delayed pa yung kailang mga allowance. Generally, hindi na dapat trabaho ng guro yun, di ba? It's not the work of the teacher anymore. Pero dahil yun na ang naging tradisyon at kasanayan, at sila ay kinokonsiderar na empleyado ng government, parang additional work nila yon. But yung mga guro natin ay nalalagay minsan sa panganib during election. Minsan, ma-remember mo, niyayapos nila yung baluta. Walang tulog. No? Lalong-lalo na nung binibilang pa manually yung pagbibilang ng mga buto. Hindi pa naka-computerize. So, dahil dito, ang ginawa ni Secretary Sara Duterte, tinanggal yung what you call this, yung ibang work, particularly sa administrative, yung pagpapatakbo ng opisina, sino magbabantay, ganon. No? Nag-hire siya ng mga additional employees sa mga schools para sila na yung mag-administrative. Ano ibig sabihin ng administrative? Sila na yung mag-manage ng school. Kasi minsan yung mga teacher, minsan sila lahat pati yung pagbabantay ng classroom, electricity, tubig. No? But ito, this time, sinabi ni Vice President Sara, Secretary Sara Duterte, para nakafocus, para nakasentro yun yung trabaho ng mga maestra, gikuhaan ng ubang trabaho. So, maraming nasiyahan dun sa ginawa ni Vice President Secretary Sara Duterte. The other one is, na-remember natin, nakausap ko isang teacher, sabi niya, Counselor, mabuti ngayon, dahil si Secretary Sara, very active. Sabi ko, anong ibig sabihin ng very active? Pupunta siya sa mga schools. Meron nga siyang programa na yung pinakamalayong school, mga matataas na opisyal ay napupuntahan ni Secretary Sara Duterte. At yun po ay mga signalis na, alam mo, mahirap mag-manage pag wala ka sa area. Dapat nandoon ka talaga sa area. Yun po ang ginawa ni Vice President Sara. And di nyo ba alam, ang empleyado ng Department of Education ay umaabot ng 1.3 million ka mga trabahante. 1.3 million na mga workers ng DepEd. Ano ito sila? Ito yung mga 800,000 ito. Ito yung mga, what you call this? Ito yung mga nagtuturo. Buong Pilipinas yan. Kasi kahit saan ka pumunta, may eskwelahan, di ba? Kahit sa baryo, sa barangay, sa munisipyo, sa probinsya, sa cities, 1.3 million lahat ng empleyado ng Department of Education. Having said it na 1.3 million, sa binanggit ko nga, 800,000 nun ay, what you call this, ay mga guro, teachers. And 500,000 of that ay non-teaching, no? Ito yung mga guards, ito yung mga assistant, ito yung mga administrative workers. So you can just imagine ang dami ng trabaho ng Vice Presidente, ang ating secretary. Pero wala siyang reklamo, trabaho pa rin. Merong mga regional meet, napupuntahan niya. But of course, sa Cavite, because you are also the Vice President of the Republic, at the same time Secretary, inaayos niya yung time management. Other than doong mga tao pang gusto makipag-meet sa kanya. So yun po, yung Department of Education. At maraming mga nagawa ang Vice Presidente ng ating bansa. Dahil dito sa
what they call this. Kaya she was appreciated. Talagang sa survey, mahal siya ng mga guro at saka teachers. Binawal na niya yung maraming koleksyon. In fact, ngayon sa graduation, ay binawal na niya yung what you call this, yung mga collection. At saka ito ay pabor sa mga parents. Sa hirap nga ng panahon niya, nanonood sila Joy sa palengke. Hirap, alam mo, walang tao ngayon sa Pilipinas na hindi naghirap. Kahit yung mga negosyante, they have to pay taxes. Dahil napakamahal ng mga bilihin, marami naghihirap. Kaya, in relation dito sa DepEd, talagang binabawal ng ating sekretary yung mga koleksyon dahil sa hirap. Minsan, pati yung mga graduation ay minimize na yung expenses at pinagsabihan din sila na yung what you call this, yung graduation, wag na sa mga hotels. But meron ako nakita one time, kailan ba yung kahapon sa isang hotel, parang GS Pram high school, no? Sabi ko, pero private school yon, hindi public. Marami namang sa mga mayayaman, walang problema yon. So, yun ang concern natin. Dapat kasi balanse, no? Ngayon, malaking challenge ito sa administrasyon ng ating presidente. Binoto natin si BBM. So malaking trabaho po niya ito. Our seasoned legislator, Danny Dayang-Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.